Good evening sa lahat ng inyong mga avid Sindak Short Stories listeners. Ako po ngayon ay nasa Lebanon na at nagpapastol po ng mga kambing dito. Pero fan na fan niyo po ako kahit nung ako po ay nasa Pilipinas pa lamang. Anyway, tawagin niyo lamang po ako bilang Japot. Ito po'y isang legit na karanasan at wala pong halong eklabu kumbaga. Year 1999 at 4th year high school po ako sa isang bayan ng Northern Samar nang ito po ay maganap. Sa nabanggit na taon, masasabi kong nagsimula rin na parang nagbubukas ang aking third eye. Hindi ko man po natatandaan ang eksaktong date pero ito po'y buwan ng Nobyembre. Nasa oval po kami para sa pagsasanay ng CAT at isa ako sa mga squad leader ng platoon namin. 4 PM po ito at medyo makulimlim ng panahon na iyon pero maalinsangan naman. Sobrang laki o lawak ng training field na ito na parang nga pong may pa-sinkhole na style. Kaya kung nasa taas ka sa may gawing upuan na manunood, magmumuka kaming langgam sa paningin ng mga audience. Nakatikas pahinga ang squad namin na mga oras na iyon nang biglang may mapansin akong kabayo sa hindi kalayuan sa training field. Nagtaka talaga ako automatically, Sir Red, pero hinayaan ko na lamang kasi baka mapa-squat pa ako o madamay pa ang squad namin dahil sa unnecessary movement ko. Napaka-strict pa naman ng officers namin ng sandaling yun. Dahil nga binaliwala ko na lamang kaya nawala din sa utak ko po ito agad-agad hanggang sa napansin ko na 5:39 na po ng hapon. So lumakad pa ang oras hanggang sa natapos ang training namin at na-dismiss na kaming lahat. So nilalakad ko lang po kasi pauwi ng bahay gawa ng hindi naman din kalayuan ang eskwelahan namin at isa pa para makatipid. Mahirap kasi kitain ang pera lalo na't wala namang ibang pinagkukunan ng income ang magulang ko kundi ang maliit na koprahan na pinamana sa aking papa. Nakagawian ko po na makipag-unahan sa tiyahin ko na kaedaran ko lang na umuwi. Ang dahilan, ang merienda. Pag ang auntie ko kasi ang nauunang umuwi, ang natitirang merienda sa akin ay kakaunti na at minsan pa nga'y maliliit at parang tira-tira na lang. So nung oras na iyon, ako ang nauna at saktong paborito ko pang maruya ang ginawang merienda ni mama. Pagkapasok ko ng bahay, bigla na lang nanghina ang aking mga paa at para po akong kinakapos ng paghinga. Napaupo ako sa malaking kahoy na sofa at biglang nawalan ng malay. Naririnig ko pong kinakausap ako ni mama na busy naman sa paghuhugas ng plato sa kusina. Ang pagkakaalam ko po talaga, nakahiga lamang ako sa sofa, gawa nga ng para akong nawala ng malay pero ang ipinagtataka ko ay bigla na lang akong nakatayo sa tabi ni mama na hindi ko siya mahawakan. Ultimo ang meriendang nasa lamesa ay hindi ko po mahawakan at in short, tumatagos lang ang kamay ko. Sa takot, Sir Red, ay nagsisisigaw ako doon sa gawi pa ng batok ni mama para marinig niya ako ng husto. Ngunit talagang natakot ako dahil hindi ako pinapansin ni mama, bagkus ay bigla na lamang niyang sinabing, "Bakit malamig yung batok ko?" Sabay labas ng kusina para kunin yung balabal niya sa higaan ko. Doon na rin niyang nakitang nakalupaypay daw ako sa sofa. At nang magbalik ang ulirat ko, may albularyo na sa tabi at inoorasyonan na ako. Simula noon, Sir Red, ay kung ano-ano na pong mga elemento ang nakikita ko at malakas na rin akong makaramdam sa kanilang pagpapapansin.
Ito naman pong ikalawang kwento ko ay naganap naman July 28, 2021 nang dumating na ako galing Lebanon. Natapos ko din po sa wakas ang 2 years na paghihirap ko sa bansang mahirap din. So isa po ako sa mga naka-avail ng libreng pa-quarantine ng gobyerno at dahil dyan, lubos po ako nagpapasalamat sa Pangulo ng ating bansa noon at kung iba pa sigurong nakaupo, maaaring hindi kami napansin ng mga OFWs. So back to the story. Nalaman ko na lamang, Sir Red, na isa pala akong clairvoyant. Base sa una kong kwento noong high school, yun pala mismo yung araw o punto din na nagsimula ang lahat. 4:30 ng hapon nang lumapag sa Angeles, Pampanga ang sinasakyan kong eroplano. Malamang expected ko na po na dun din ang location ng hotel na paglalagakan sa amin. Bali 25 po kaming individual na dinala doon sa nag-iisang hotel at resort at wag ko na lamang pong babanggitin kung saan. Natatandaan ko lang na room 21B ako at pagpasok ko pa lamang po doon, may hindi na po tama sa pakiramdam ko. Kaya tinanong ko kaagad ang nag-assist sa akin. Kuya, parang may something na hindi maganda dito sa hotel nyo. Hindi nyo ba nararamdaman yon? Sagot naman ng hotel staff. Ma'am, mag-rest na lang po muna kayo. Mamaya po magbibigay kami ng food sa inyo. Tumawag na lang po kayo sa landline pag kailangan po ninyo ha. At sabay talikod. Nagpasalamat na lang ako sa kanya after nun. Kulang na nga lang si Red ay sabihan niya ako na dala lamang ito ng jet lag. So unang gabi, knocked out ako agad. Second day na nagsimula ang kinatatakutan ko. Yung pakiramdam na may laging nakamasid sa iyo kahit saang sulok ako magpunta sa naturang kwarto. Talagang hindi po ako mapakali. Paggabi, andun yung bigla na lang may kakalampag at mahuhulog sa bubong ng room ko. Kaya syempre babangon ako at sisilipin ko. Pero wala naman po akong makikitang tao. Minsan pag nag-aagaw na ang antok ko, andyan na may babagsak sa loob mismo ng room ko at wala naman akong makikita. Ang ginagawa ko na lang ay nagdadasal ako bilang pambakod at protection ko. Psalm 91 ang paulit-ulit kong dinarasal. Nawawala naman yung paramdam pero kapag 3:00 ng madaling araw bumabalik siya, Sir Red. Para tuloy akong sabog o kaya naka-high sa tuwing gumigising ako ng umaga. Ilang beses ko na po itong kinomplain pero wala po silang aksyon. Putol din yung landline nila kaya talagang pinuputakti ko sila sa Gmail account nila pero deadma lang lahat. Paulit-ulit pong nangyari yun. May time pa nga na pag nagpapatugtog ako ng Hillsong bago umidlip sa gabi, pagising ko, naka-off na yung CP ko kahit hindi naman lowbat. Kaya gising na lamang ako ng buong magdamag at ang ginagawa ko ay nakikipag-video call na lang sa aking asawa at open lang ang video call habang maiidlip ako. As in matyaga akong binabantayan ng asawa ko dahil sa kanya ko lang din po kwento ang lahat. Lumala po ng lumala ang pagpaparamdam ng mga spirits at talagang ginambala nila ako ng husto. Andyan yung biglang papatayin yung AC, may kakatok sa bintana o kaya sa pintuan. Ngarag na ngarag talaga ako doon, Sir Red, hanggang sa 8 araw ko na sa naturang quarantine facility. Sa pikon ko, talagang naghamon na ako. Isinigaw ko na ang galit ko at yung todo-todong rindi ko sa nangyayari. Awa naman ng Diyos, walang hotel staff ang nag-asikaso sa complaint or lumapit man lang sa room kasi imposible pong hindi nila ako nadinig. Kinaumagahan, nagdadadakdak na ako sa isang hotel staff
na nakatokang magbigay ng food sa akin at dun ko na po nalaman ang mga dapat kong malaman. Ang sabi ng staff, matagal na daw pong hindi nag-ooperate ang hotel na iyon gawa nga ng under renovation. Napamura talaga ako. Sa isip-isip ko, mga walang hiya talaga itong mga nagnenegosyo ng mga hotel at ang kakapal na mga muka. Makakwarta lang at hindi na bali manganib ang buhay ng mga occupants basta't may pera sila. Ika-10 araw ko na dito, maaga akong bumaba ng hotel para maghintay ng bus pa PTX. Grabe talaga yung ingay ko noon at lahat ng hinaing ko ay inilabas ko na sa lahat ng mga inutil na nag-operate ng hotel. Doon ko din nalaman na lahat pala kami pumasok sa hotel ay hindi nag-enjoy at nakapagpahinga dahil ginambala din pala sila ng mga nilalang na nakatira sa loob ng hotel na iyon. Ito naman pong pinakahuling bahagi na ikikwento ko ay patungkol naman sa isang doppelganger. Nakarelate po kasi ako ng lubos, Sir Red, sa napakinggan ko sa isang episode ninyo, partikular sa sinabi ninyong magkakaroon ng hindi magandang pangyayari sa taong ginagaya ng doppelganger. Dahil totoo po talaga iyon sapagkat nangyari sa akin ang ganoong senaryo. Way back 2010 sa Imus, Cavite. Nagtrabaho po ako bilang isang janitress sa isang private hospital. Maayos naman ang flow ng trabaho ko at maging ang buhay ko, although nasa healing process ako sapagkat kahihiwalay ko pa lamang po sa aking asawa. Hindi naman naging hindrance yun upang ipagpatuloy ko ang buhay ko. Pagpasensyahan nyo na lamang po ang hugot pero totoo po yun. So nangupahan po kami ng mga kasama ko malapit sa naturang ospital. Ang bahay na naupahan po namin ay 3 blocks away mula sa ospital at medyo may kamahalan pero secured naman ang area. Up and down yung bahay at may malaking puno ng sampalok sa may laundry area. Kung nagtataka kayo, ano ang koneksyon o kinalaman nito sa kwento ko? Ganito po yun. Since malaki po ang bahay ay nahikayat o nakapanghikayat pa ako ng mga ibang kasamahan sa work para mas dumami kami at nang sa ganon lumiit ang parte-parte na babayarin namin. At sa wakas ay nagtagumpay nga ako. So overall, 7 kami na tumira doon. 3 kaming babae, 3 lalaki at 1 pa-girl. So kaming mga babae sa taas at yung iba ay nagkanya-kanya na lang ng pwesto. Since marami kami sa bahay, natural magiging maingay. Madalas pa nga'y kinakatok kami ng mga kapitbahay. So ako po yung tinuturing nilang leader sa bahay dahil ako lang ang masungit. Dito ko na po sisimula ng senaryo. Ang sabi ni Aris at Junior, lagi nila akong nakikitang bumababa ng 3:00 ng madaling araw at nagtutungo sa CR. Nung una nga po nilang sinabi iyon ay pinagtawanan ko lang kasi ang alam ko naman sa sarili ko ay every 5 a.m. As in para nakaset doon sa oras na iyon ng body clock ko ang paggising o pagbangon at hindi 3 a.m. Naging creepy lang po ang lahat. Nang sabihin ulit ni Aris na nakita daw niya ako sa CR mismo, nakaupo sa toilet habang nakalutang daw at nanlilisik ang mga mata. Dali-dali siyang umakyat sa room namin at nagulat siya sapagkat nakita niya ako doon na himbing ang tulog. Nagising na lang ako nang sumigaw siya ng malakas at paano daw ako nakaakyat ng mabilis galing sa CR. Pinanlamigan talaga ako ng sobra kasi nakita ko po si Red ang legit na hilakbot sa mukha niya. Sinabihan ko na lang na magdasal para mawala na lang ang takot na lumulukob sa kanya. Nung umaga, umalis si Aris sa bahay na iyon at kahit anong pilit kong pagkumbinse na wag umalis pero hindi ko po talaga siya napigilan.
Ang huling pangyayari ang siyang mas nagpayanig sa akin. Weekend po noon at yung 3 kasama ko ay nag-night shift kaya walang nakahiga sa baba dahil ang isa ay tiga-Naik at umuwi po gawa ng day off niya. Alas 2:45 ng madaling araw nang sumakit po ang tiyan ko at nagising ako dahil dito. Dali-dali po akong bumaba at nag-CR. Pagka-switch on ko ng ilaw, kumukurap-kurap ito. Hindi ko na lang pinansin dahil ang sama talaga ng tiyan ko noon at gusto ko na lamang na ilabas ito. Hanggang sa ilang saglit, natapos ko na po ang misyon ko sa CR. Saktong inaalsa ko na ang pajama ko nang mapatingin ako sa pinto ng CR. Sa gilid po ay may nakita akong nakatayo at nakasuot din si Red ng katulad sa pajama ko. Natigagal po talaga ako na makita ko na sarili ko iyon at nakangisi po siya sa akin. Ang lapad ng pagkakangisi niya at nanlilisik ang mga mata. Napa-sign of the cross po ako at humalakhak po ito ng malakas at biglang nagbago ang kulay niya at naging sobrang itim. Tumakbo po ako habang nagdarasal at kitang-kita ko si Red na hinabol niya ako. Naaabutan niya ako sa may hagdan at kinaladkad niya ako pababa. Pagkahawak niya sa aking paa, agad-agad po ay binalibag niya ako sa upuan at tumama po ako sa may semento at dali-dali po niya akong sinakal. Panay ang pagkakawag ko at humingi ako ng tulong sa pagbabaka sakaling may makakadinig sa akin na kasama ko sa kwarto. Lahat na po yata ng klase ng dasal ay namutawi sa bibig ko pero ang nakakabaliw ay sumasabay po ang itim na figurang iyon habang sinasakal ako ng mas mariin. Ramdam ko na po ang kamatayan ko dahil nagdidilim na ang paningin ko at sumisikip na rin ang paghinga ko. Nang biglang naalala ko ang isang Latin prayer ng Apostles' Creed. Inusal ko iyon at kahit hinang-hina na ako at kahit hindi ko po nilagay o inusal ang amen sa dulo, bigla pong naglaho ang itim na figurang sumasakal at kasabay po ng pagkawala ko ng malay ay nawala din siya. Nagbalik ang aking ulirat at pagmulat ko ng aking mga mata ay nasa loob na ako ng ospital. Putok ang bibig, basag ang aking front teeth at may malaking bukol sa ulo at talagang ramdam ko na ang sakit ng aking buong katawan. Ayon sa kasama ko sa room, nakarinig daw siya na may umuungol na parang hirap ng huminga. Kaya bumaba daw siya at doon ay nakita niya kung sakal-sakal ko ang sarili. Nagtaka din daw siya dahil nakaangat daw ako sa sahig habang hawak-hawak ang leeg ko. Sa takot daw niya, umakyat siyang muli at nagtalukbong ng kumot. Saka na lamang daw siya tumawag ng tulong nang tumahimik na daw ang lahat. Inabot na nga ako ng isang araw sa ospital hanggang sa na-discharge po ako at inuwi na ako ng kapatid ko sa bahay nila sa Parañaque para doon po fully makarecover. Pero dito pa lang pala magsisimula ang lahat ng kalbaryo ko sa buhay, Sir Red, lalong-lalo na sa mga elemento. Next time naman po'y ibabahagi ko pag nagkaroon ulit ng time na magsulat ang kwentong ito. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.